Medyo matagal na rin na hindi ako nakakapagluto ng ulam na marami mga ka-olives para sa freezer namin. Kaya naman for today's video ay nagluto ako ng 2 kilong igado. Ito na rin yung ulam namin today at yung tira ay magiging stock na namin sa freezer. Kain tayo mga ka-olives! Ito na nga mga ka-olives, bali nagprepare muna ako dito ng 2 patatas at 2 carrots. So pagkaalam kong ilalagay ko sa freezer yung ulam at pangmatagalan, kailangan fresh na gulay talaga yung hinahain ko or yung ginagamit ko. Si housemate na nga lang yung pinabili ko nito mga ka-olives kasi nga siya naman yung laging nasa malapit sa merkado. Pagkatapos kong gayatin to mga ka-olives, so bali slice ko lang to ng pahaba mga ka-olives, same din sa carrots. So natapos ko nang gayatin mga ka-olives, kaya isusunod ko naman dito yung atay na nabili nga lang ni housemate sa merkado. Buti na nga lang medyo fresh pa itong atay na nabili niya, kaya hindi mabilis madurog. Tapos habang ginagayat ko nga mga ka-olives, napapaisip talaga ako kung ganito kaya yung itsura ng ano? Atay ng tao. O diba, nagayat lang ng atay kung saan-saan na napunta yung utak. Ang gayat din natin ito mga ka-olives, ipahaba lang din same doon sa ating carrots at saka patatas. Tapos ibababad lang natin to sa suka ng 5 minutes. Tapos imekos-mekos natin muna to mga ka-olives bago natin hayaan. At ito naman yung karne na nabili nga lang namin sa Save More. Nakat na yan mga ka-olives pero minudukat nga lang yung nabili namin. Implahan ko na to ng toyo at saka kalamansi. Medyo maraming paminta. Pagkatapos iminekos-mekos ko lang to mga ka-olives at hayaan natin tong i-marinate ng mga 25 minutes. Pwede kayong gumamit ng suka dito mga ka-olives pero mas pinili ko yung kalamansi kasi mas maasim siya. So habang minamarinate ko yung ibang ingredients, ito nga at nagpainit na ako ng kawali. Nilagyan ko na rin to ng cooking oil. Bali, ipiprito ko muna dito yung patatas at yung carrot. Nabili ko pa yung kasama ko dito ng oil kasi naubusan kami. I mean, pinautang ko pa doon sa kapitbahay namin kasi lagi kaming nangungutang doon eh. At nung nag-golden brown na, ayan, hanguin na natin yung patatas. Pagkatapos, isunod natin yung carrots. Mekos-mekos lang natin to mga ka-olives hanggang nga sa mag-golden brown. Hindi naman ako eksperto sa pagluluto ng igado mga ka-olives, pero ito nga yung step by step ko. Syempre, kumukuha lang din ako ng idea sa mga kapwa ko content creator. Pagkatapos ng gulay, isinunod ko na ditong iprito itong atay. Pero hindi natin to lulutuin ng sobra. Mga 3 minutes lang mga ka-olives kasi hindi rin siya masarap pagkalutong-luto. Kumbaga napansin ko lang na parang tumitigas siya. Pagkatapos ng atay mga ka-olives, naglagay na rin ako ng cooking oil. Tapos igigisa na natin dito yung garlic at saka onion. Hintayin ko lang to mga ka-olives na lumabas yung masarap na aroma or mag-golden brown na. Tapos ilagay na natin dito yung minarinate nating karne. At ang babae na yan, imuntik pa madisgrasya. Buti na lang sanay tayo sa mga ganitong eksena. Kaya hindi na tayo natataranta. So bali, imekos-mekos lang natin yan mga ka-olives. Medyo malakas lang yung apoy ang kailangan dito. After 25 minutes, maglagay na tayo dito ng aswete. Yan ang magpapakulay sa ating igado. Lalagay din tayo dito ng liver spread at kaunting asukal. Imekos-mekos ko lang to hanggang sa makombine yung mga ingredients. Sinundan ko pa nga ito dito ng oyster sauce, asin at saka paminta. Nagdagdag na rin ako ng konting tuyo kasi medyo nabibitin ako. Tapos sa huli naglagay ako ng suka. Hindi na natin to imekos-mekos mga ka-olives. Ilagay na agad natin dito yung atay at saka yung mga vegetable. Wala tayong bell pepper mga ka-olives kaya gumamit lang ako dyan yung anghang na haba. Tapos, imekos-mekos na natin yan. Ito nga ang itsura niya mga ka-olives nung maluto na. Talaga naman nakakatakam ng kumain. Pero hindi ako sure kung anong kinalabasan ng lasa neto. Ito nga mga ka-olives ay pangalawang beses ko pa lang ng pagluluto ng igado. At nung unang beses ko nga ng pagluluto ay nagustuhan ko talaga yung lasa. Kaya naman, tara, kain tayo. Grabe, ang sarap. Sarap. Pero masarap may igado. Perfect. Lalo na kung maasim-asim yan. Maasim-asim. Maasim-asim yan. Yan ang gusto ko. More. Masarap. Yan ang gusto ko. Ano ang umaga, hanggang gabi. Grabe mga ka-olives, napakain talaga ako ng sobrang dami ngayon. Hindi ko nga ina-expect yung kinalabasan ng lasa niya. Sobrang sarap pala talaga ng igado. At pagkatapos kong kumain mga ka-olives, yung tira ko namang igado mga ka-olives, ilalagay ko na nga to sa freezer. Ilalagay ko lang to dito sa mga lagayan na transparent. Ito din yung sikreto ko mga ka-olives para hindi naman araw-araw inagluluto tayo. So meron naman akong microwave mga ka-olives pero hindi ko siya madalas gamitin. Mas gusto ko pa rin siya dinidipros muna bago painitin nga sa burner o sa kawali. Tapos nagtatagal na to sa amin ng mga 2 weeks to 3 weeks. Malaking tulong to mga ka-olives lalo na sa ating mga momshi na minsan tinatamad talagang magluto. Meron tayong 6 tabs, so 6 days na ulam natin to. Hindi naman natin to kakainin sa isang week lang. Sa isang week, mga 2 beses or 1 beses, pwede na. Papalamigin ko lang to, then ilalagay na natin sa freezer mamaya. Sineparate ko lang ito mga ka-olives ayon sa dami ng nakakain namin sa isang kainan. At dahil kukunti lang naman kami dito sa bahay, kaya ganyan lang yung kaliliit. At yung mga bata nga hindi naman masyadong marami kumain. Lalo na ako ngayon na nasa diet journey ako. Kaya ang malakas na lang talaga kumain dito is si housemate. Char! So, napalamig na natin to ng mga 15 minutes, kaya ilalagay ko na to dito sa freezer. Hanggang dito na lang itong ating video mga ka-olives. Thank you for watching. Bye!